Ito ka muna sa tabi. Good day everyone. It's Ang Lucas again from Langley BC. The last time, I'm doing wine making. Diba yun ang aking vlog together with my ako. This time, tatry ko I'm going to show you yung how to devein shrimp. I was able to buy on sale shrimp this month from Ecuador. Ito. Ngayon, i-debay natin siya kasi sabi, it's better na tanggalin mo yung intestine ng hipon para hindi makain yung dumi. So, dami kong binuksan ng mga website, sa mga YouTube, yung how to do it. Pero ito ang nakita ko most effective. Itutusok mo dito sa pinaka, baga, rim top ng hipon. Ito yung hipon. Tutusukin mo. Ang gamit mo lang, actually, dati ang ginagamit ko, nihiwa ko dito ng knife. Ngayon, tinutusok ko lang siya across. Ito ang nakita kong the best na yan tignan mo ito yung natanggal kong intestine, tignan mo, sandali lang, diba? So buo pa yon, hindi nadudurog yung hipon mo, yan pa rin yung buo. Ang tinatanggal ko lang yung bandang itong suhi para hindi ka tsaka yung konting mga hair, yan, tatanggalin mo lang yan. Again, tutusukin mo. Siguro after matapos ko itong 4 pounds, magiging expert na ako. Kasi kahapon 3 pounds yung inano ko. Yan. Yan yung vein. Na pag di mo inalis, nangangamoy yung hipon mo pag niluluto. So, tinry ko nung the other day. But I have to see it kasi pag masyadong madami, iisa-isahin mo. Nakita ko, sumakit yung balakang ko. Hindi ako makatulog nung gabi sa pain. So ngayon, nandito ako sa dining table just to do the video. I hope yung mga matatandang katulad ko, yung mga senior, these are the simple tasks. Pero, ayan kita ninyo, yung intestine. So, this is a short video. Tapos, itong hipon, nandiyan pa rin yung kalahati ng head, no? Nakuha mo na yung yung bituka o intestine, tsaka yung medyo sa ulo. Kaya, hindi na siya ganun kabaho. So, bago mo siya, if you don't like to eat everything, sa isang upuan, sa isang kainan, you can devein while it's still pressed. Unfrozen na to kasi. Tapos, mag-devein na kayo using only toothpick. Yan. Kasi gentle lang, kaya yung isang toothpick mo, siguro at most magagamit mong toothpick dalawa. Kasi kung meron kasi ng hipon na super laki, kaya parang napuputol yung toothpick mo. Pero pag gentle ka, makukuha mo siya ng buo. So, nandito ako sa dining table, wala yung apo ko, kaya magagawa ko. Kasi pag nandito siya, makikialam medyo malansang hipon, di ba? Pero dahil sa dinidebay mo siya, nawawala yung lansa. I don't know. Ano nga ba yung lansa in English, Papa? What is lansa? The fishy smell? Something like that? Parang gano'n. So, yung asawa ko nandito sa tabi ko kasi mamaya pagka natapos na ako, nakakailan na ako, siguro nakakaisang dosen ng hipon na ako bago ko naisip na i-debay. Kasi yung mga kapwa ko retiree, they might be interested kasi marami ngayong hipon from Ecuador and on sale siya. So pumunta ako dun sa dalawang Asian store na pinuntahan namin ng husband ko. At iba-iba yung price pero the same. Shrimp from Ecuador. So ito on sale up to tomorrow, $6.98 per pound. So kumuha na ako ng 4 na pounds. And then
after this, after debaning, i-ano ko siya. Ayan, o, kita nyo, merong mahaba, merong maiksila. Pagka maiksi, I'm doing another tusok dun sa other side ng hipon. Para to make sure na kuha ko lahat yung kanyang intestine. Totoo, no? Once na na-remove mo na yung intestine like this, na-remove mo yan, all together hanggang down, kukuha mo, makita mo yung haba ng iba yung lasa. And then, ang luto ko dito usually, after na mahugasan ko siya thoroughly, sinosok ko siya sa ginger ale. Or, ano ba isa natin ginagamit pa? Usually, pineapple. Pineapple o kaya orange. Pineapple or orange juice. Ganyan lang kami kasimple ng husband ko. Kasi pag kumakain kami nito sa labas, mahal eh. So, okay, alam mo na press yung kinakain mo at malinis. Kung nagawa, medyo konting trabaho lang. No? So, ginagawa ko to pag tulog na yung mga apo ko. Kaya binili namin late in the afternoon para pagdating namin, magagawa ko. Hindi ko na siya ipapasok sa freezer. So, ayan. Litaw po, nilagay ko sa pinakamalaki kong frying pan para sabay hugas. Tapos yun, matrabaho talaga. Kaya nga sabi ko, mabuti ng isang bilihan. So, then sasabunin ko na lang. Ito lang maganda pagka ang dining table mo ay made of glass. Pagka talagang mahirap tumayo ng matagal kasi nga yung aking bali, yung toko, di ba, na bali. Kaya hindi ako makatagal ng makatayong matagal. So, some of the bangs are really big, some are really thin. So, depende siguro sa dinami ng kinakain nila. So, ako, nag-gloves ako. Kasi yung fishy smell, nasa kamay mo yan kahit ang isa daw way to remove the fishy smell sa hands natin ay yung lemon. Eh kung wala kang lemon, di ba sabuting mag-gloves ka na lang o gloves ka na lang para konting sabon at scrubbing, mawawala yung smell. So, first day ng October. So, kasi autumn na dito sa amin sa Canada. So, usually yung 7 or 8 o'clock PM, maliwanag. Pero this time, pag umalis ka ng bahay, anong oras tayo pag nisimula yung dilim, Papa? Mga 5:30, 6 na. Ganon. Dati naglalabiyerde pa kami magkasama, 5:30. Hanggang 10 o'clock may araw sa amin. Hanggang 10. Pero ngayon, parang ayaw mo na, parang tinatamad ka na. Yung siguro epekto ng autumn. Kasi parang gusto mo, parang bang pinapatulog ka ng maaga. Umuwi na kaming dalawa. Pagka banda 7, wala na kami. Pack up na kami. Yan. Tingnan mo, merong maitim na maitim, merong lighter. Siguro konti yung kinain ng hipon. Ang lalaki oh. Sa isang pound, mga siguro 10 pieces. Ang isang pound ditong hipon. Kaya, kung 4 pounds to, mahigit 4 pounds eh. Kasi sabi ko, sige, dun sinalok ng salesperson yung 4 scoops ang ginawa niya. Sabi niya, ma'am, it's excess of 4 pounds. Sige, sabi ko, go ahead, I'll just pay it. Kasi nanghinayang ako eh. Yung binibili ko minsan sa Costco, yung nakapack na, ilang piraso lang yun, 30 pieces. 30, 26 pieces, $28. Ito, $31. You got siguro mga more than 40 ito. So, nakakadalawang dosena na ako, pero madami pa itong nandito. So, tinatanggal ko yung ulo, half of the ulo, yung matutulis lang. Tapos, tinidebane ko na. Tuwa ako eh, dati, hirap na hirap ako, I have to cut the ring, ganyan. Tapos, isa-isa ko, nako. Sabi ko, huwag na kayong kumain ng hipon, mag-order na lang kayo. Pero pag bumibili ka, nakikita mo, ando pa yung vein pag kinakain mo. Pero, yun nga, nilalagyan kasi nila ng mga coated yung hipon. Hindi mo napapansin, nakakain mo pati vein.
And sometimes that causes allergies, sabi nila. So, eto na lang for now ang aking isi-share sa inyo. Pag nakahanap uli ako ng mga tips o mga hacks in cooking para makatulog sa mga senior, I'll let you know. So, bye for now. I-enjoy ko to. Ang mga luto nito, pwede soaking from mga 30 minutes, 30 to an hour. Ilagay mo sa ginger ale. And then, kahit hindi mo na siya lagyan ng salt. Kasi yesterday, tinry ko, hindi ko nalagyan ng salt. Nakalimutan ko, excited kasi ako. Maganda may ginger. Sabi ni Rene, mas masarap daw may ginger. Pero naubos na mga anak ko. At wala namang na-allergy. Kasi siguro wala na yung intestine. So, next time, pag bumili kayo ng, itry nyo rin. No? Pero mag-gloves nga kayo. Any kinds of glove, pero basta malinis. So that your hands will not get fishy smell. No? You don't, kung wala kayong ginger, ang ginawa ko yung suka at saka baking soda, tapos pinras ko lang yung ano ko. Kasi kahit naka-gloves ako, parang pakiramdam ko, meron pa rin smell ng fish. Kasi babad mo sa ginger pero iluluto mo with ginger. Oo. Hindi, itong kamay. I mean, the fingers that I use. Yun. So, salamat at sana kung nasa Canada man kayo nanonood, ma-enjoy nyo yung the rest of photo. So, wala akong makuha Ayun. Dito naman sa bandang ulo. Hahaltakin ko ng dahan-dahan ito. Isa pang technique. Kung di mo makuha sa toothpick, doon sa may bandang ulo, i-bend mo ng konti. Okay. Maraming salamat for continuous viewing. I-direct message na lang kayo sa akin kung may tanong kayo through messenger, and I'll answer you. Salamat po. Bye for now. Enjoy the rest of the night. Thank you for watching. So, ito.